Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Martes, a very powerful day for each and every one of us. Sana po ay napanood nyo po yung third reading kagabi, no? Bago po kayo mag-skip at tumalon dito, dahil po yung third reading kagabi ay late ko na pong na-upload, but still in-upload ko pa rin po para sa inyong lahat. Okay? Yan. Simulan po natin to. For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako pwedeng makontak. That's my official and legit FB account. So pwede nyo po akong i-message diyan. Ano po kaya ang makikita natin today, Tuesday, sa ating first reading of the day ngayong Martes? Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman po. Ayan. Please, no skipping of ads po. No. Yan. Huwag niyo pong skip ang ads. Tulong niyo na po yan sa ating channel, no? Only 3% of my viewers daw po ang hindi nag-i-skip ng ads. So, kung isa ka po sa 3% na viewers ko na hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po from the bottom of my heart. Sana po yung mga aking solid at loyalists ay huwag mag-skip ng ads. At wag po kayong mag-skip ng video, no? Dapat po kahit ito pinapanood nyo, kahit nagre-reshuffle, dahil kinukuhanan po kayo ng energy dyan. Okay? Ayan, masyado na po itong na-reshuffle, so hindi na po ito apektado sa kagabi. Okay, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Please, huwag niyo po skip to. Imagine niyo po na kayo po ay aking nasa harapan at yan. Kayo po ang aking hinuhulaan. Boredom, no? Ang tao pong ito, sa totoo lang, ay nakaramdam ng boredom. Kaya po siya ay unti-unting nakasakit sa'yo, no? Nasaktan ka po ng person na ito. Pero alam niyo po, sa energy niya pa lang po, no? Sa energy niya pa lang po, naniniwala po siya na kayo pa din po sa huli, eh. Oh? Parang sinasabi niya, pabayaan mo lang muna siya, aayusin niya rin ito, sa tamang panahon, no? Pero sa totoo lang po, naniniwala po siya na kayo pa ring dalawa ang nakatadhana. Kasi po, ang iniisip po nito, bakit po kahit naghiwalay na kayo, na akala niya po na bored siya sa'yo at masaya siya sa ibang babae dahil new feelings, new spark, new kilig moments, new adventures, pero hindi ka rin po nawawala sa isip niya. Sabi ko nga po sa mga nauna kong mga readings na sa totoo lang po, ang pakiramdam po nito somehow
ay, ayan, no, parang nararamdaman po niya na akala niya po talaga is wala ka na po sa kanya. Pero talaga pong dala-dala niya po araw-araw na ginawa ng Diyos. Dala-dala niya po yung bigat, no? Kaya sabi ko nga po sa inyo, medyo may pagkahambog lang to, pero sa totoo lang po, no, nagsisisi rin naman po siya at naniniwala siya. Kaya lang kasi po, dinadaan niya sa yabang sa pagiging hambog para hindi mo po mahalata. Naniniwala siya na kayo pa din sa huli at kayo pa din ang nakatadhana. Naniniwala po siya, no, na kayo pa rin po yung nakatadhana, no? Kahit po anong mangyari, naniniwala po siya doon na kayo pa rin po ang nakatadhana at kayo pa rin po ang para sa isa't isa. No? Ayan, no? There is this entrapment, no? Self-victimization. Siya po kasi yung gumawa ng ikakasakit niyong pareho. No? Hindi niya po inakala na sa simpleng action niya, na akala niya laro-laro lang, ay masisira po ang magandang pinagsamahan niyo at mapupunta po siya sa kumunoy. No? Ngayon po, there is this fear of change deep inside him and playing safe. Para ngayon po, hinahayaan niya lang po muna mangyari ang lahat ng ito at sa susunod daw po ay, ayan, no, at pipilitin na lang daw po muna niya, no, na maging, ayan, no, na talagang pipilitin niya po na as much as possible, hindi maapektuhan yung future nyo, no? Pipilitin niya na kayo pa rin sa huli, no? Alam mo po, ang lakas ng confidence level nitong taong to, na inaantay mo pa rin daw siya, at at babalik ka pa rin daw sa kanya pagka gumawa na siya ng paraan. Medyo greedy po ito, no? Medyo self-centered, makasarili. Why? Gusto niya po mag-enjoy while you are waiting for him or her, no? Parang ang gusto niya, nandiyan ka pa rin kahit na iniintay mo po siyang ayusin kung ano man ang dapat niyong ayusin. No, there's growth, looking ahead, nag-iisip pa rin naman po siya na kayo pa rin po ang nakatadhana sa isa't isa. Naniniwala po siya na kayo pa din daw sa huli at kayo pa rin daw ang nakatadhana sa isa't isa. Ngunit sa ngayon ay parang ine-enjoy niya muna po yung freedom na gusto niyang ma-enjoy, yung gusto niya po munang mag-explore, no? Kasi sa susunod daw, sa'yo pa rin naman daw po siya, no? Parang inaano niya, nahayaan mo na siya. Pero sa totoo lang po, of course, masakit naman po yan sa'yo, no? Hindi po ganyan talaga. Masakit po ito at talagang sa nakikita ko po ay hindi po ito makatarungan, hindi po ito somehow masasaktan at masasaktan ka po dito. No? Yan, no? Akala niya po ganun-ganun lang, pero sa totoo lang masakit po ito, no? There is difficult decision, no? Hindi po siya makausad, no? Talaga pong naho-hold po siya nang hindi niya maintindihan bakit pinipilit siyang i-hold ng tadhana, no? Pero lumalaban daw po siya dahil someday, sabi niya, ang nasa isip niya, you two will be together again, no? So, naniniwala po siya na babalik at babalik kayong dalawa kung kayo daw talaga. Naiinis lang po ako kasi inaano niya sa tadhana na dapat ay kumikilos na po siya. No, kasi ngayon po, ini-enjoy niya pa po yung mga addiction, playfulness, material things. Naka-base pa po siya sa ngayon doon, no? Doon po ako naiinis na bakit kailangang naka-ano pa siya doon, oh? Naka-base pa po siya doon. There is this
searching for purpose. Naghahanap pa po siya ng purpose. Ano daw po ba yung kailangan niyang gawin? Ano daw po ba yung kailangan niya, no, na para, ayan, no, para daw po hindi kanya ma-lead sa iba, no? Para daw mag-antay ka lang sa kanya ng mag-antay. As a matter of fact, hindi po maganda yung gusto niyang mangyari, na mag-antay ka lang na mag-antay. I-close mo yung doors mo sa lahat at siya pa rin ma-stuck ka po sa kanya. Somehow, this person, mini-meditate ka po nito or iniisip ka po nito ng matindi. Kinakausap ka po niya sa salita niya, kaya po minsan sa isipan niya, kinakausap ka po niya lagi. Kaya po sa isipan itong taong to, yung isip mo po bigla kang parang lulutang, no? Para ka pong lulutang and somehow talagang makikita mo po, no, na para kang lutang. There is this satisfaction, emotional stability. Sa totoo lang po, ang nakikita ko po dito ay medyo sinasakyan niya po ang buhay na parang gusto niyang maramdaman niya binata o dalaga siya ulit. Parang gusto niyang maramdaman muna yung freedom. Pero ayaw ka po niyang mawala. Gusto niya sa huli nandiyan ka pa rin po pagsawa na siya sa lahat. Pero kapatid, you are not an option. No? Parang sa akin, oo, mahal ka pa niya. Naiisip ka pa niya. Gusto niya kayo pa rin sa huli. Pero ayaw niya ayusin. Sa ngayon pa lang, yung sitwasyong meron siya, hindi siya makatakas. No? Hindi siya makatakas sa sitwasyon na meron siya ngayon. Legal complications maybe. Ay sobra rin po itong naging unfair sa iyo at imbalance, no? Sa totoo lang, baka sa sobrang galit mo dito talagang nagka-baranggayan pa kayo o talagang nag-away kayo ng matindi, no? Namimiss niya rin po yung samahan nyo. Naniniwala siya na kayo pa rin talaga sa huli, no? Namimiss niya yung samahan nyo and someday, sabi niya, babalik kayo doon, no? Pero 50-50 po ako dito. If na-unfairan po kasi ako sa kanya, no? Gusto niya muna po mag-enjoy kasi pakiramdam niya na gusto niya munang malaman what might have been dito sa bago niyang person kasi gusto niyang alamin muna, no? Kung ano ba, what might have been, kung talagang pinatulang ko to ganyan. So, ayan na nga po, no? Nandun siya ngayon kasi sa isip niya, once na umayaw naman na siya dito, nandiyan ka pa rin palagi para sa kanya. There is this new feelings, no? Sa nakikita ko po ay meron nga akong nakikita dito na siya ay may new feelings, siya meron bagong current relationship pero ikaw ayaw niya pong mag-move on ka, no? Yan po ang pinakamasakit na nangyari sa buhay mo but can get worse, meaning hindi na po mas lalala dyan, ano? Kailangan mo lang pong magdesisyon if this is your, parang gusto mo pa ba to? O gusto mo nang mag-move on? Kasi parang anong gusto niya mangyari sa'yo? Naniniwala siya kay pa rin sa huli, babalik siya sa'yo, kayo pa din daw nakatadhana, pero mag-enjoy daw muna siya. Parang unfair, very, very unfair po sa part mo actually, no? Though, lagi po silang may tension and broken communication. Lagi ka pa rin po naiisip, kaya most of the time, aligaga at visit ang person mo. At nabubuntungan niya po ng galit yung current relationship niya. Maybe si Chabilitan pala ka or si Shokoy, no? It's either of the two. No? Ayan, oh. Talagang sa nakikita ko po ay medyo hindi po kagandahan ang nakikita ko dito, no? Sa totoo lang po, ang nakikita ko dito somehow is lagi po silang away ng away, and to tell you honestly, hindi po nawala ang pangalan mo sa pag-aaway nila. Yan. Hindi pa po nawawala talaga. So far, yung inis niya po sa'yo, yung galit niya po sa'yo, talagang makikita mong nandun, ano? Nandun po talaga. Kaya, sa totoo lang ay nakikita ko po yung sakit na dinulot sa iyo nito ay bumabalik din naman po sa third person kasi
alam niya po, nararamdaman niya po na hindi po sapat yung samahan nila, hindi po siya sapat sa person niya dahil hindi ka pa po truly nalilet go ng ex mo. Though disconnected kayo, ang isip niya po ay nasa iyo. No? Kahit po kayo ay disconnected sa isa't isa, ikaw po ang laman ng isipan nito palagi. Hindi niya po mabalanse ang mga bagay-bagay. Bakit ganon? Napaka-disorganized niya po and overwhelmed po siya sa mga nararamdaman niya because nagtataka siya bakit na loss of balance siya or na lack of balance siya. Hindi niya po mabalanse ito. No? One-sided disharmony. Sa nakikita ko po dito ay meron po akong nakikitang hindi maganda dito. No? Somehow, nakikita ko po na nasasaktan din po yung third party dahil alam niya po na laman ka pa rin po ng isip niya. There is this yung mga kaibigan nyo po, no, ayaw ka na po nitong mga kaibigan na nagmamahal sa'yo. Gusto po nila na mag-move on ka na from this kind of situation and ayaw na po nila. Mostly, hindi ka na po makapagsabi sa mga kaibigan mo or natatakot ka na po because alam mo po napapagalitan ka na po talaga nila. No? And for your last card is weakness and manipulation. Minanipulate niya po yung kahinaan mo. Pinalabas niya po na ikaw pa rin yung may kasalanan just to justify everything. No, pero wag mo pong bilihin yon. Alam mo po, you know better. Alam mo po kung ano ang talagang nangyari at ako po ay talagang nagsasabi sa iyo na may foul po nangyari dito at hindi po ikaw ang may kasalanan, hindi po ikaw ang nag-push sa kanyang mangloko. Huwag mo pong bilhin lahat yon na kaya niya nagawa to dahil masama ang loob niya sa iyo, may pagkukulang ka, etc. sa ugali mo. No, ginagawa niya lang po lahat yan to justify his actions, his faults, but nevertheless, hindi po ikaw ang may kasalanan. Kung hindi, desisyon niya po yan dahil gusto niya pong gawin yan at choice niya po yan. At kung naniniwala siya na kayo pa din sa huli at kayo pa din ang nakatadhana, dapat ngayon pa lang po, wag mong itolerate na ginagawa niya yan while hinuhold back pa rin po niya at ini-stuck ka po niya sa sitwasyon na gusto niyang mangyari o talaga ini-stuck niya yung utak mo. Dapat po gumawa ka ng way on how to focus sa sarili mo and sa future plans mo nang hindi na po ito kasama. Okay? So that is your first reading of the day. Naniniwala siya na kayo pa din sa huli at kayo pa rin na nakatadhana. And I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you give me a like and comment down below? And please po, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa channel natin, sa akin, para mas marami pa po akong matulungan. No? So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. And I hope na naka-resonate po kayo talaga. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng solid kong Lady Elena loyalists and solid na Lady Elena friends, family, and subscribers. Know that I love you all so much from the bottom of my heart. Yan. At saka, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala. Babalik po ako at gusto ko lang pong malaman nyo na nagpapasalamat po ako sa lahat din ang gustong magbigay sa akin ng super thanks for this video. I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart.
Please, I hope na napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon. Most especially yung third reading dahil gabi ko na po siya in-upload bago po sana kayo tumalon dito sa ating first reading of the day. Okay? So, God bless you all. Live one day at a time. Huwag nyo muna po problemahin lahat ng mga okasyon na darating sa buhay nyo. Just stick po dito sa ating araw, no? Today, you wake up and matulog po kayo na ang goal nyo lang po is to do three good things for yourself today at unti-unti nyo po siyang tanggalin sa isip nyo at kahit alam nyo po na namamahay siya sa isipan nyo, gumawa pa rin po kayo na ibang bagay to divert your attention. Okay? Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. I will be back for another set of reading for our second reading of the day today. God bless you everyone. I love you po. Bye!